We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amyanan. Masantos yang aram kapuso. Narito na ang Balitang Amyanan, hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at tulang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako si John Ponsoy. Naimbaga Malem, live naman mula rito sa GMA Ilocos Station, ako naman po si Ivy Hernando. Mga taga-Hilaga at Gitnang Luzon, may hiling kay PBBM sa kanyang kauna-unahang SONA sa darating na Lunes. Narito ang report. Muling magsiset up ng LED monitor ang Lawag City Government sa mismong basketball court sa loob ng City Hall. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ng pagkakataon ng publiko na makapanood sa unang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Unang naglagay ng LED monitor sa venue noong inaugurasyon ni PBBM. Kailangan natin ang information dissemination para mapanood ng ating mga kailian yung kanyang SONA sa darating na Lunes. Wala pa namang inilalabas na pinal na plano ang Batak City Government kaugnay sa unang SONA ni PBBM. Ngunit sigurado raw na magkakaroon ng public viewing gamit ang LED walls sa harap ng Cultural Center ng lungsod. Pagbaba naman ng bilihin, lalo na ang bigas ang nais matugunan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga taga-Isabela. Sa unang SONA ni PBBM, nais nilang marinig sa Pangulo kung ano ang mga gagawin ng gobyerno upang maiangat ang ekonomiya ng bansa. Kailangan daw maibsan ang paghihirap ng mamamayang Pilipino, lalo na ngayon na nararanasan pa rin ang pandemya. President Marcos, sana po ibaba ang bilihin, lalong-lalo na po yung mga groceries, tulad ng asukal kasi tumaas na ngayon, at yung lalong-lalo na po yung bigas. Mga pangako niya ay sundin niya lahat para walang masabi ng mga tao dito sa Pilipinas, di ba? Ganito rin ang hiling ng ilang taga-Dagupan City. Pinangako niya nung kampanya niya, nung nagkakampanya presidente, yung mga pinapangako niya nun, ito pa rin yan, lalo yung tungkol sa bigas, gasolina, gano'n para magiginhawa naman yung mga may hirap, kasi siyempre ang hirap ng buhay na ngayon. Ang law student na si Daniel mula Pampanga, inaabangan kung paano itutuloy at tututukan ng Administrasyong Marcos ang naiwang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano ito i-address ng ating Pangulo? Babaguhin niya ba ito? Paano lilinawin at paano poprotektahan ang buhay ng bawat mamamayan? Samantala, maglalatag na ng mga random checkpoint at iba pang paghihigpit ang pulisya simula Biyernes, July 22. Bahagi ito ng paghahanda para sa unang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang MMDA may rerouting plan naman para sa mga motorista para iwas traffic. CJ Torida, Balitang Amyanan. Maghahabol naman sa pagkukumpuni ng ilang kagamitan sa paaralan ang mga guro ng Ginatan Elementary School sa Ilagan City, Isabela para sa pagbubukas ng klase sa Agosto. Bukod dito, hamon din umano ang pagpasok sa paaralan ng mga mag-aaral na nasa malalayong lugar.
Tiyak din umanong maghihirapan ang mga mag-aaral na makapag-adjust sa planong 100% na face-to-face classes sa November. Best effort na lang daw ang gagawin ng pamunuan ng paaralan upang matugunan ang mga hamon sa pagbubukas ng panibagong school year. Ito po yung mga nasira noong bagyong Odette, laptop po, mga desktops, yung mga TV, mga printers po, TV na ano po sa baha, talagang nalubog sa baha kasi lampas tao yung baha po. Oversupply ng gulay nararanasan sa Benguet. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Joanne, tuloy-tuloy pa rin ang pabago-bagong price adjustment o yung paggalaw sa presyo ng gulay. Dito nga yan sa probinsya ng Benguet. Apektado pa rin ang vegetable farmers dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng gulay. Isang truck ng patatas ang naani ng magsasakang si Jomar mula sa Bugyas, Benguet. Idiniretso niya ang mga produkto sa La Trinidad Trading Post sa pag-aakalang maibenta sa magandang presyuhan. Pero dismayado si Jomar. Ang inaasahan kasing 45 hanggang 50 pesos na presyuhan bumagsak sa 30 hanggang 35 pesos kada kilo. Kung tutuusin daw, ang mapagbebentahan tila hindi pa sasapat sa naging gastusin sa pagtatanim ng patatas. Pababain para mabinta na lang. Dahil kung pabubulong yun, hindi babalik yung puhunan. Ganito rin ang sentimiento ng magsasakang si Marvin. Magaganda ang kalidad ng naaning repolyo, pero ang presyo bagsak sa 7 hanggang 8 pesos kada kilo. Sa nakaraan kasi kahit marami, mataas naman. Ngayon hindi naman masyado, sobrang mababa . Kabilang sa mga dahilan ng pagbaba ng presyo ng gulay, ang nararanasang oversupply sa patatas, sayote at repolyo. Idagdag pa rito ang mababang demand sa gulay, lalo na sa NCR. Mula sa dating 20 tons ng gulay na inaangkat ng kada buyer, bumaba raw ito sa 12 hanggang 15 tons. Hindi mo kasi masasabi na over yung supply kung bumaba yung presyohan. Kasi siguro yung quality din at yung demand at yung mga opening ng ibang market natin. Apektado man ang mga magsasaka sa mababang presyuhan ng gulay. Wala naman silang magawa kundi sundin ito. Kesa raw mabulukan sila ng gulay na mas lalong ikalulugi nila. Sa ngayon, nasa 7 hanggang 8 pesos ang kada kilo ng sayote at repolyo. Nasa 30 hanggang 35 pesos ang kada kilo ng patatas. Nasa 70 hanggang 75 pesos ang kada kilo ng cauliflower. Habang nasa 30 hanggang 50 pesos ang kada kilo ng carrots. 30 hanggang 45 pesos ang kada kilo ng Baguio beans at 25 hanggang 30 pesos ang kada kilo ng broccoli. Umaasa ang mga magsasaka na matulungan sila ng gobyerno na maayos ang problema sa presyuhan ng gulay at maging ang nagaganap na importasyon ng gulay na nagpapabagsak sa lokal na ani ng mga magsasaka. Joanne, sa monitoring ng Market Division na in charge sa Vegetable Trading Post, ay hindi nagbabago yung bilang ng mga buyers na umaangkat ng gulay dito ngayon sa probinsya ng Benguet. Pre-pandemic hanggang sa ngayon ay umaabot sa 30 hanggang 40 na buyers o 30 hanggang 40 na trucks ang umaakyat dito ngayon sa probinsya ng Benguet. Pero nakikita nga nilang problema talaga ay yung pagbaba doon sa inaangkat nila na gulay, yung volume ng inaangkat nila na gulay dahil ayon sa mga farmers, sinasabi na kaya daw bumaba yung inaangkat na gulay ng mga buyers mula sa NCR ay dahil pa rin sa issue nga ng smuggling. Ayon sa mga farmers nating nakausap, napaka-imposible daw na kung tutuusin ay bumaba yung demand ng gulay sa NCR. Siya pa rin talaga yung demands o yung pangangailangan doon. Pero nangyayari nga since may mga smuggled na vegetables na allegedly ay pumapasok nga sa bahagi ng NCR. So ang tendency ay kukonti lang talaga yung aangkatin na gulay ng mga buyers dito nga yan sa probinsya ng Benguet. Nakikipag-usap ng ilan sa mga magsasaka, partikular yung mga farmers natin sa bahagi ng munisipyo ng Atok sa Department of Agriculture para nga matulungan nga sila doon sa kanilang mga concerns regarding pa rin doon sa napakababang presyo ng gulay na hindi raw sumasapat doon sa kanilang total expenses sa pagtatanim ng gulay. Nilinaw din ng mga farmers na hindi lahat ng mga magsasaka
ka-province-wide ay nagsasagawa ng forced harvest. Meron lamang kasing mga bayan na halimbawa na lamang sa bayan ng Bugyas yung nakaka-experience ng tuloy-tuloy na pag-ulan kaya naman sila ay nagpo-forced harvest. Pero may mga bayan pa rin na stable ang situation na tuloy-tuloy pa din yung pagtatanim at hindi naman nagsasagawa ng forced harvest, Joanna. Jasmine, ano daw yung rason kung bakit nararanasan ang oversupply sa repolyo, sayote at patatas? Nakausap natin, John, ang ilan sa mga farmers, sa ilang mga magsasaka, at ang sinasabi nilang dahilan kung bakit nagkakaroon daw ng oversupply, ang paliwanag daw ng Department of Agriculture kung bakit merong oversupply ng gulay ay dahil daw sa overproduction ng mga farmers. Ibig sabihin daw ay mas maraming itinatanim na gulay ang mga farmers, partikular yung sayote, repolyo at saka yung sayote, repolyo at maging doon sa patatas. Pero ayon sa mga farmers, hindi yun totoo. Dahil kung tutuusin pre-pandemic hanggang sa ngayon, same volume naman yung kanilang tinatanim, same hectares naman yung kanilang tinataniman ng gulay. Nagkataon lang talaga na dahil sa issue nga ng smuggling at nabawasan yung mga nabawasan yung volume na inaangkat sa probinsya ng Benguet, kung kaya't sinasabi na oversupply ng gulay, Joanna. Nabanggit mo kanina, Jasmine, na mayroong ngang forced harvest na isinagawa itong mga farmers. Kung may mga sapilitang nag-aani nga sa ngayon, Jas, paano magiging supply sa mga susunod na linggo? Magiging sapat pa rin ba ang mga gulay mula sa Benguet? Tama ka nga dyan, John. Halimbawa na lang sa Bugyas na yung mga farmers doon ay nag-forced harvest na. Sapilitan na sila nag-ani ng kanilang mga produktong gulay kaysa naman daw sa mabulok pa na mas malulugi sila ay nag-forced harvest sila. Pero ayon sa mga farmers na ating nakausap, ganun din sa market division ng La Trinidad Trading Vegetable Trading Post ay hindi magkakaroon ng problema sa supply sa mga susunod na buwan o susunod na linggo dahil ongoing pa rin naman yung pagtatanim ng gulay ng ating mga farmers at may mga bayan naman na hindi naman nag-forced harvest kaya yun yung ating inaasahan na magiging supply sa mga susunod na linggo at susunod na buwan, Joanna. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga bumabara sa mga ilog sa Dagupan City, pinagtatanggal ng otoridad. Sundan sa report. Sinimulan ng tanggalin ng otoridad ang mga water hyacinth at basura sa ilang bahagi ng Pantal River sa Dagupan City. Puspusan ng pagsasagawa ng river cleanup ng otoridad upang makaiwas sa baha ngayong tag-ulan. Bahagi ito ng selebrasyon ng National Disaster Resilience Month at Flood Mitigation Program ng lungsod ng Dagupan. Talagang nakaka-apekto po yan, ma'am. Lalo na siyempre daanan ng mga waterways natin yan. Pagka may mga nasabit pong mga plastic dyan, yun yung mga nagiging sanhi ng mga clogging. Tuwing tag-ulan, problema raw ang mga water hyacinth na nakabara sa ilog. Malaking sagabal daw ang mga ito sa pagdaloy ng tubig at posibleng magdulot ng baha. Maganda yan para yung daloy ng tubig malakas. Magtatagal ng 3 araw ang river cleanup. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan. 4 na kagawad at SK chairman ng Barangay Poblasyon sa Mangaldan, Pangasinan inaresto dahil sa kasong usurpation of authority. Naritong report. Inaresto ng pulisya sa bisa ng warrant of arrest ang 4 na kagawad ng Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan na sina Vincent Sarsaba, Minandro Loresco, Jose Crisanto Ferrer, Raul Rufino Serafica, kasamang SK chairman ng barangay na si Joshua Soriano. Usurpation of authority or official function ang kanilang kinakaharap matapos silang sampahan ng kaso ng kapwa nila kagawad na si Federico Erica Limon II. Nag-file yung first kagawad na si kagawad Limon kasi nga nasuspindi yung barangay captain nila. So itong mga barangay kagawad, gumawa sila ng resolution na yung second kagawad na si Vincent Sarsaba ang pinapaupo nila. Dapat sana chronological. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga naaresto. Hindi na rin nagbigay ng komento maging si Limon. Bailable ang nasabing kaso.
Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, mababakante ang posisyon ng 4 na kagawad at SK chairman. May mga aplikante na rin umano na pinagpipilian para sa mga nabakanting posisyon. Una na ring ipinaliwanag ng DILG na dapat residente rin sa barangay poblasyon ang pansamantalang papalit sa kanilang posisyon. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, Balita Amyanan. 5 taong validity ng resibo, inalis na ng BIR. Ang detalye sa report. Malaking tulong para sa 44 anyos na si Pablo Aquino. Ngayong inalis na ang 5 taong validity sa mga resibo. Laking ginhawa raw ito dahil hindi na umano masasayang ang mga resibo sakaling nakalagpas na sa 5-year validity o expiration date ang mga resibo. Mas makakatulong po yun sa kumpanya ng kwan po yun, ma'am. Kasi kung ganun po ang gagawin, malaking tulong po yun. Ayon sa BIR Calasiao District Office, inalis na ang 5-year validity sa mga resibo upang hindi na mahirapan ang mga negosyante na pabalik-balik upang i-renew ang kanilang mga resibo. Maari umanong ubusin na lang ng mga negosyante ang mga natitirang resibo kahit na may nakalagay na validity date. Doing business, yun ang reason para hindi na mahirapan yung mga taxpayers natin. Kaya inalis yung 5-year validity. Basta continuous lang nang ubusin lang nila. Pag maubos na, then apply for another set of receipts. Patuloy naman ang paalala ng BIR sa mga taxpayer na magbayad ng buwis bago pa ang deadline para makaiwas sa penalty. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan. Posthumous degree iginawad sa 2 masteral graduates na namatay bago ang kanilang pagtatapos sa Ilocos Norte. Narito ang ulat. A posthumous degree is awarded to Edmar B. Renon, Master of Arts in Education, Major in Early Childhood Education, and Regine L. Anastasio, Master of Science in Biology. Binalot ng lungkot ang pagtanggap ng diploma at hood ng mga kaanak ni Regine Anastasio na magtatapos sana sa Master of Science in Biology at si Edmar Renon sa Master of Arts in Education. Si Regine ay namatay sa sakit na glioma brain tumor, samantalang si Edmar ay naaksidente naman sa kanyang minamanehong motorsiklo nang biglang nakabangga ng aso habang patungo siya sa tinuturoang eskwelahan. Ang kapatid na si Jessa ang tumanggap sa diploma ng namayapang kapatid na si Regine. At ang kambal naman ni Edmar na si Edmond ang umakyat sa entablado. Kapwa dala-dala ang larawan ng mga namayapang mahal sa buhay. Magsasabay sana kami mag-graduate kasi sa China rin ako, dito siya. Kaso yun nga lang po, hindi na po naka-attend ng graduation niya. Masakit pero happy naman kasi nakamit naman niya yung mga gusto niya. Nalulungkot ako kasi wala na siya natatanggap ng kanyang diploma at award. Pero sobrang proud ako sa kanya. Hindi may kubli ni Jess at Edmond ang pagdadalamhati. Nangihinayang sila na hindi man lang inabot ng kanilang mga namayapang kaanak ang kanilang pinaghirapang titulo. Pero sa likod ng kalungkutan ay may nakakubling ngiti. Reg! Congratulations! Kahit na wala ka dito, very proud ako sa'yo. Kapsat, congratulations. Nalpas mo naawat mo nalpas mo masteral mo. Naragragsak kam gumano si ka mismo pinakaawat di diploma. Si Regine ay may naiwang asawa at anak na 6 na taong gulang at si Edmar ang inaasahan ng kanyang mag-anak na mag-aangat sana sa kanilang buhay. Joan Punsoy, Balita Amyanan. Mga kapuso, ang mga dapat abangan sa adventure serye ng GMA Network na Lolong. Magsiselo si Elsie nang makita niyang magkasama sa plaza sina Lolong at Bella. Ipapakita ni Bella kay Lolong ang mga ebidensyang nakuha niya mula sa presinto. Mapagtatanto ng dalawa ang koneksyon ni Lucas sa pagkamatay ng mga magulang ni Lolong at pagkawala ng nobyo ni Bella na si Diego. Pagtatalunan ng mag-asawang Banson ang kandidatura ni Martin dahil hindi susuportahan ni Armando ang anak laban kay Marco Medrano. Nakaligtas mula sa pagsabog ng quarter si Marco Medrano kasama sina Lolong, Bella at Bokyo. May magpapasabog ng headquarters ni Marco Medrano. Dito na rin makikita ni Bella ang kakayahang maghilom ng sugat ni Lolong. Ang lahat ng ito mamayang gabi sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras.
Ito ang GMA Regional TV Balitang Amyanan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amyanan. Lalaki ninakawan ang tindahan ng gulong sa Dagupan City. May ulat si Russell Simorio. Nakuha sa CCTV footage na ito ang pagnanakaw ng isang hindi patukoy na lalaki sa isang tindahan ng gulong sa Barangay Tapuac, Dagupan City. May daladalang bagang lalaki at nagikot sa pwesto. Lumapit din ang suspect sa kahera kung saan nakalagay ang naiwang kita ng establishmento. Napansin ng lalaki ang mga nakakabit na CCTV camera sa loob ng pwesto. Isa-isa niya itong nilapitan at tinakpan. Inikot nila yung lugar. Pagkakita nila may parang butas po sa bubong na ginupit na yero. Tapos ang suspetsa po nila doon dumaan yung magnanakaw kasi wala naman pong iba daan na posibleng pasukan. Dahil tinakpan niya ang mga CCTV camera, hindi na nakuha ang aktwal na pagnanakaw ng suspect sa perang naiwan sa kaha. Posible manong matagal nang minamanmanan ng suspect ang pwesto. Napag-alaman ng mga biktima na hindi lang pala sila ang nilooban ng suspect sa lugar. Sa mga kapitbahay, may 3 or 2 nang nanakawan. Siguro 500 meters away, may isang hotel doon na nakawan din. Iniimbestigahan pa ng otoridad ang nangyaring pagnanakaw. Paalala ng pulisya na hanggat maaari, iwasang mag-iwan ng pera o mahalagang gamit sa pwesto. Naiwasan na natin ang pagpo-post ng informasyon sa po ng mga panahon na tayo po ay wala po sa ating mga establishment. No, yung wala po tayo sa ating mga businesses kung saan na out of town po tayo kasi it will take an opportunity for the others na alam nila na wala po kayo doon sa pwesto ninyo. Russell Simorio, Balitang Amyanan. Isolation area sa Baguio City binuksan dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Naritong report. Tumataas ang kaso ng COVID-19 sa Baguio City. Panibagong 50 kaso ang naitala, habang kabuang 148 ang aktibong kaso. Mataas din ang positivity rate na 7%, mas mataas ng 2% si tinakdang threshold ng World Health Organization. Ang sabi ng nga ni Mayor, may marami pang hindi nare-report dyan kasi may mga nagpapatest na hindi na lang nagre-report at nag-home isolate na lang. Binuksan na ang isolation facility sa syudad kung saan merong may 30 COVID-19 patient ang naka-isolate. I think 2 weeks ago inopen la kasi medyo tumaas na dito, na puno na rin dito sa convention center. Konti lang naman kasi yung capacity doon. So ngayon, ang isolation facility, ang naka-isolate ngayon is 35 out of 275 yung capacity. Nananatili namang mababa ang healthcare utilization rate. Wala pa sa 50% ang hospital at bed utilization rate. Sa kabila ng mataas na kaso ng COVID-19, walang pagbabago sa panuntunan ng pagpapapasok ng turista sa syudad. Nananatili ring mataas ang tourist arrival. Tinitiyak pa rin sumusunod sa protocols ang mga umaakyat sa lungsod, gaya ni Rocky na mula pa sa Ilocos Norte. Maluwag na ma'am and easy to travel na po. Mas malaking ginhawa para yes, ma'am. And less gastos. Less gastos na rin ma'am. Like before, sir? Yes ma'am, ang antigen, marami pang pagdaanan. Then ngayon is okay na lahat. Patuloy ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga residente at bisita na maging responsable at disiplinado para maiwasan ang hawaan sa COVID-19. Tuloy-tuloy rin ang bakunahan sa syudad. Nabutas na bahagi ng tulay sa Santa Rosa, Nueva Ecija, nagdulot ng matinding trapiko. Narito ang report. Umabot sa halos 2 kilometrong haba ng trapiko ang naranasan sa bahagi ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Nabutas kasi ang bahagi ng Santa Rosa Bridge dahil umano sa mga dumadaang overloaded na truck. So full force po yung PNP natin, nasa traffic na po. Nagre-rerouting na po tayo rito. Nanawagan ng lokal na pamahalaan sa DPWH upang ayusin ang tulay. Naglagay na ang pulisya ng signages sa lugar upang magabayan ang mga motorista. Sabi nga namin, tinawagan nga namin siya kung na-receive niya. Sabi niya, mayroon naman daw na-receive. At kailangan ng desisyonan. Hanggang ngayon, wala pang desisyon. So, sa part ng LGU natin,
Yung kaya lang ho namin gawin. Nagsasagawa na raw ang DPWH ng inspeksyon sa tulay. Naglabas na rin ang ahensya ng traffic advisory sa mga dadaan sa tulay. Ang mga truck na galing Zaragoza na patungo sa Santa Rosa, kakanan sa kanto ng La Fuente patungong Jaén. Pwede ring dumaan ang mga motoristang galing ng Zaragoza patungong Cabanatuan City at ng Talavera sa kanto ng Carmen Zaragoza papuntang Aliaga. Talagang butas na yung tulay. So, nung pang-linggo na report na sa akin yan, inaksyonan lang nila yung street plate. Pero kaninang maga, ni-report na malaki na. Yung sabi mo nga, lumalampas na sa steel plate yung butas. Kasama na rin daw sa budget sa susunod na taon ang rehabilitasyon sa mga tulay kasama ang Santa Rosa Bridge. Pero nais daw ng DPWH na mag-request ng emergency fund para maayos agad ang nasirang bahagi ng tulay. Nasa 35 taon na rin daw mula nang magawa ang tulay na may habang 542 meters. Yung instruction ko, mag-request ng assessment sa regional office dahil sila yung mga kumpletong kanya lang, dumating na nga yung ng mga bata report na lumalala na yun, kanya nagpaano na kami. Pero tutuloy ko pa rin yung pagpapa-assess sa regional office. Sila kasi yung mga kumpleto ang sa pagdating dyan sa mga ganyan sa tulay. Joan Punsoy, Balita Amyanan. Mga sasakyang pumaparada sa ipinagbabawal na lugar sa Dagupan City, mahigpit na binabantayan ng poso. May ulat si Claire Lacanilaw. Sinimulan na ng Public Order and Safety Office o POSO ang pag-issue ng ticket sa mga motorista na lumalabag sa no parking area sa Dagupan City. Sinimulan na ring ikabit ang mga no parking signage sa lungsod. Mahigpit ang monitoring ng POSO sa mga motorista na pumaparada sa mga hindi angkop na lugar. Ay sa ngayon, nag-a-advise lang po kami na dyan ay bawal. Kung sakaling meron man, yan yung mga alam niyo, mga matitigas ang ulo ang magtitikit yung mga hindi job order. Samantala, pinag-aaralan pa ng lokal na pamahalaan ang pag-alis sa number coding scheme sa mga pribadong sasakyan sa lungsod. Pero ayon sa ilang motorista, mas maganda kung tuloy pa rin ang number coding scheme. Para magkaroon ng time para masikaso at malayo sa kumbaga malayo sa sira, ganun. Nilinaw ng POSO na tanging mga medical frontliner ang exempted sa ipinatutupad na number coding scheme sa mga pribadong sasakyan. Nilagay ng private na coding, yung mga private vehicle, para hindi dumami yung tao, hindi dumami yung lumabas. Total naman medyo para lumakas ang ating ekonomiya, ang gusto ni Mayor, parang pinag-aaralan nga niya kung ililift niya. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan. Sa mga kapusong Dagupenyo, may maagang abiso mula sa Pamana Water Corporation, Dagupan City. Bukas, July 21, mula 1 hanggang alas 5 ng hapon, maaapektuhan ng isasagawang interconnection ang bahagi ng Bunuan Gusset. Gagawin naman ang air scouring activity sa July 22, Friday, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Apektado nito ang Barangay Bunuan Gusset sa bahaging Bunuan Katakdang, White Plains at Sitio Kamanggaan. Pinapayuhan ang mga residente sa mga apektadong lugar na mag-imbak ng tubig. Bible verse ordinance isinusulong sa Mabalacat City, Pampanga. Sundan sa Ratchada Probinsya. Lokal na pamahalaan ng Mabalacat City, Pampanga ang pagpasa ng tinatawag na Bible verse ordinance. Personal umanong kakausapin ng alkalde ng syudad ang mga miyembro ng konseho para isulong ang naturang ordinansa. Makatutulong umano ito na palakasin at patatagin ang pananampalataya ng bawat residente. Magsisilbi rin umano itong araw-araw na paalala sa bawat isa na maging mabuting tao. Epektibong estratehiya raw ito para mapanatili ang peace and order at maiwasan ang pagtaas ng crime rate sa syudad. Planong lagyan ng Bible verse ang lahat ng sidecar ng mga tricycle sa syudad, maging ang mga matataong lugar gaya ng palengke at terminal. 6 na rebelde ang nagbalik loob sa pamahalaan kasama ang kanilang pamilya sa Happy Farmville sa military camp ng 5th Infantry Division sa Gamo, Isabela. Sa kanilang pagbabagong buhay, sila ay binigyan ng mga alagang manok at nagbabantay sa palaisdaan at gulayan. Ang ilang rebel returnee, 2 beses pa raw na sumapi sa makakaliwang grupo.
Libreng ipinamahagi sa mga residente ang ilang vegetable seed sa Barangay San Vicente, Calasiao, Pangasinan. Paraan daw ito ng grupong 4H na himukin ang mga residente na makiisa sa backyard farming. Kahit sa simpleng tahanan, maaring makapagtanim at magkaroon ng sariling supply ng pagkain. Solusyon din ito upang maging matatag ang food security kasabay ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Voter registration isinasagawa na sa labas ng tanggapan ng COMELEC sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa dagsa ng mga nais magparehistro. Narito ang report. Sa MYDC na isinasagawa ng COMELEC Mangaldan ang kanilang voter registration at iba pang aktibidad dahil na rin sa dami ng mga aplikante. Hindi na raw kasi kakayanin kung isasagawa ito sa mismong tanggapan ng COMELEC. So ang tinatanggap nating applications ngayon ay registration for SK at saka new voters, reactivation, correction of entries, change status at saka reactivation. Yun po ang mga services na naibibigay namin ngayon. Nagsimula ang voter registration noong July 4 at magtatagal na lamang ito sa July 23, Sabado. Nagsasagawa na ng off-site registration ng COMELEC dahil sa inaasahan pang dagsa ng mga nais magparehistro. Kaya lumipat na kami ng venue para mas maluwang, mas marami kami ma-accommodate. Kabilang sa pumila si Marjorie, 17 anyos, na sinamantalang pagkakataon na makapagparehistro. Para po makaboto ng karapat-dapat na tumatakbong SK po. Noong katatapos na national and local elections, nasa 67,912 ang registered voters sa Mangaldan. Sa loob lamang na mahigit 2 linggo, mahigit 2,000 botante na ang naidagdag para sa barangay and SK elections. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, Balita Amyanan. Pagkain ng junk food, isa sa mga sanhi ng malnutrisyon sa mga bata ayon sa Health Authority. May ulat si Teres Sundayon. Sinamahan ni Nanay Milet ang kanyang 2 apo sa barangay hall upang magpatimbang. Ang resulta, normal. Ayon sa kanya, mahalagang malaman kada buwan ang estado ng nutrisyon ng kanyang mga apo. Pinapakain ko sila ng mga gulay, nagagatas sila bago matulog, vitamins pa, ganun po. Ayon sa barangay nutritionist, isang malaking sanhi ng malnutrisyon ng mga bata ay ang pagkain ng junk food. Wala umanong sapat na nutrisyon ang nakukuha nila sa pagkain nito. Huwag masyadong pakainin sa junk food, soft drinks para maging malusog sila. Sir, ang ina-advise namin sa mga magulang, dapat pakainin yung mga anak nila ng mga masustansyang pagkain tulad ng mga prutas, gulay. Nasa halos 27 mga bata sa barangay Tuamyanan sa Vigan City ang kanilang minomonitor. Bukod sa feeding program, isang hakbang nitong kasagsagan ng pandemya ang patuloy na pagbibigay ng mga bitamina sa mga bata. Every 15 of the month, dapat kinikilo na namin, tinitimbang na namin yung mga bata 0 to 59 months old. Malaki raw ang responsibilidad ng bawat magulang sa pagpapanatili ng kalusugan ng kanilang mga anak. Teres Sundayon, Balitang Amyanan. 2 dolphins natagpuan sa magkahiwalay na lugar sa La Union. Isa sa mga ito namatay. Narito ang report. Sugatan ng dolphin na ito sa baybay ng Barangay Urbistondo, San Juan, La Union. Nagulat na lamang umano ang mga beachgoer at mga bisita nang magkulay pula ang bahagi ng baybayin. Mula pala ito sa sugatang dolphin na ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 ay nagtamo ng sugat sa bahaging ulo. Nakita ko medyo dumudugo yung dagat. So nag-iba ako, nilapitan ko kaagad. Akala ko kasi pating eh. Tapos nung nangyari yun, nung nilapitan ko pa talaga, dolphin po pala. Agad din itong inireport sa BFAR, pero kalaunay nasawi ang nasabing dolphin. Maraming nagsasabi is may human
action dyan or bumangga daw sa mga bangka. Sa Bawang La Union, isang dolphin din ang napadpad sa dalampasigan. Paliwanag ng BFAR, maraming napapadpad na dolphin malapit sa dalampasigan dahil na rin sa paghahanap nila ng pagkain. Yung mga sinusundan nilang maliliit na isda, okay, yan yung source na pagkain nila. Malaki rin umano ang tsansang aksidente ang mga itong nalambat. May posibilidad din na nabubulabog ang mga ito sa ilalim ng dagat dahil sa iligal na pangingisda. Kapag nagbungbong sila doon sa or pumutok yung dynamite doon sa ilalim ng dagat, pag may mga marine mammal na malapit doon, yung lawak nung yung expand nung sound nung pagbungbong, affected ka agad po doon sa senses nung mga isda kagaya ng dolphin natin. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, Balitang Amyanan. Para makapag-relax at mawalang stress, libangan ng ilang kapuso ang paghahanap ng mga magagandang tanawin. Isama na sa bucket list ang tinatawag na Balde Falls sa Barangay San Mariano, Bantay, Ilocos Sur. Ayon sa Barangay Chairman, swak na pasyalan ang falls, ngunit paalala nito sa mga nagdanais pasyalan ang waterfalls na iba yung pag-iingat. Game 1 ng NCAA Season 97 Women's Volleyball Finals. Naibulsan ng College of St. Benilde matapos talunin ang Arellano University. Naritong report. Naging mainit ang bakbakan ng 3-time defending champion na Arellano University at top seed na College of St. Benilde sa Game 1 ng NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament Finals. Maagang umalagwa ang Lady Blazers sa set 1 para sa 8-4 lead. Pero humabol ang Lady Chiefs upang ilista ang 12-11 kalamangan. Pero napanatili ng CSB ang kanilang composure at naungusan pa rin ang AU sa set 1 sa score na 25-21. Sa set 2, maagang kumamada ng puntos ang CSB sa pangunguna ni Michelle Gamit at naiposte ang 16-8 kalamangan. Hindi na nabigyan ng pagkakataon ng AU na makalapit kaya naibulsa rin ng CSB ang panalo sa ikalawang set sa score na 25-11. Mas lalo pang naging dominante ang Lady Blazers sa ikatlong set matapos padapain ang Lady Chiefs sa score na 25-10 upang maibulsa ang unang panalo sa best of 3 title series. Kailangan na lamang ng CSB ang isang panalo sa dalawang natitirang laro upang maibulsa ang kampyonato. Itinagda ang Game 2 sa Miyerkules sa susunod na linggo. Punteriya ng CSB na dispatsahin ang AU na may hawak ng corona mula pa noong Season 92. CJ Torida, Balitang Amyanan. Iba't ibang produkto ibinebenta ng mga individual na nasa ilalim ng parole at probation sa Ilocos Sur. Naritong report. Halos hindi nagtagal at nabenta agad ang mga produktong ito na One Town One Product o OTOP ng Ilocos Sur na paninda ng nasa halos 100 individual na nakaparol at probation sa lalawigan. Bahagi ito ng 28th Parole and Probation Week ng Parole and Probation Administration. Pawang convicted sa iba't ibang kaso ang mga individual na nasa ilalim ng monitoring ng nasabing ahensya. Kasi may case classification po sila, doon namin nakikita kung ilan number of years or months ang kanilang surveillance period po, ma'am. May mga nagbenta ng sariling tanim at gawang produkto tulad ng gulay, mango vinegar, bagoong naipon at prutas. Ang iba nagbenta ng ukay-ukay. Na-realize ko po, ma'am, na talagang mali po yung ginawa ko. Talaga, na-realize ko, ma'am, na iwasan ko na lang yung pagkakamali ko sa gumagamit ng illegal na droga noon, ma'am. Doon naman sa mga taong nagkakaroon ng profiling, wag naman sanang ganoon dahil lahat naman tayo nagkakaroon ng mga chances. Nagkakamali ho tayo dahil tao-lao naman tayo na hindi naman porke nagkasala kami, masamang tao na kami. Nagkamali lang kami ng desisyon. Tampok naman ang iba't ibang produkto mula sa Region 1 sa isinagawang trade fair sa Calasiao, Pangasinan. One Town One Product ng bawat bayan ang nakadisplay, gaya ng dried fish ng Pangasinan, grapes ng La Union, bagnet at vegan longganisa ng Ilocos Sur, at native bawang at vegetable noodles ng Ilocos Norte. Ibinebenta rin sa murang halaga ang mga produkto. So ang focus natin yung agribusiness sector. So, ang tinitignan lang dito, hindi lang access to market, pero ano pa yung pwede nating itulong sa sector para mas lalo siyang ma-push, no? Ivy Hernando, Balitang Amyanan.
Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa Marikyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joan Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amyanan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.